7 taon kong binuo ang kanyang karangalan, ngunit sa isang gabi lang ay winasak niya ang aking pagkatao. Habang ako'y nagpapakapuyat upang iligtas ang bayan, nagpapakasasa si Dario sa kama ng matalik kong kaibigan. Makinang walang emosyon talang amihan kaya lumayas ka, mariing deklara ng aking biyenan. Ngunit bago nila maipagbili ang aking talino, bumukas ang pinto ng impyerno para sa kanila. Tapos na ang pagiging sunod-sunuran. Ako naman ang magpapasabog ng inyong mundo. Paano ko sila unti-unting wawasakin gamit ang sarili kong mga bitag? Alamin natin ngayon. 48 oras na walang tulog si amihan. Ngunit hindi nga alintana ang pagod habang maingat nang tinitimpla ang paboritong kape ng kanyang asawang si Dario. Ang mainit na singaw ng kape ay tila yumayakap sa kanyang nanlalamig na mga daliri, isang maliit na sakripisyo, kapalit ng inaasahan niyang matamis ng ngiti ng asawa matapos ang walang humpay niyang pagbuo sa mga huling detalye ng Bantay Buhay AI. Dala ang tasa at ang pusong puno ng pag-asa para sa kinabukasan ng kanilang pamilya. Naglakad siya patungo sa opisina ni Dario sa ikalawang palapag. Nakabukas ng bahagya ang pinto ng kwarto, sapat na upang makapasok ang isang boses na tuluyang nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Paano kung malaman ni amihan na ipapangalan mo sa'yo ang buong proyekto bukas at paano ang tungkol sa atin, Dario? Ang tinig ay kay Celestine, ang babaeng itinuring ni amihan na nakababatang kapatid ang kasamahan sa trabaho, na binigyan niya ng pagkakataon noong panahong wala itong makain. Sumunod ang boses ng kanyang asawa, puno ng kayabangan at kawalang pakialam. Come on, babe, don't worry about her. She's just a machine. Isang makinang naglalabas ng pera at code na walang emosyon. Ikaw ang kailangan ko. Isang totoong babae na marunong mag-alaga at nakakaintindi sa halaga ko bilang lalaki. Bago pa man maproseso ng utak ni amihan ang nakarire-marim na katotohanan, bumukas ang isa pang pinto sa loob ng kwartong iyon, na nagdurugtong sa silid ng kanyang biyenan. Narinig niya ang mabigat na yabag ni Doña Elena. Tama na yang landian ninyong dalawa at baka may makarinig sa inyo. Malamig na utos ng matanda. Siguruhin niya lang na mapapapirma niya si amihan sa turnover documents bago niyo siya palayasin sa bahay na ito. Ako nang bahala sa pagpapaikot sa kanya. Pera na natin ito, Dario. Matagal na tayong nagtiis sa ugali niyang masyadong magaling. Oras na para ikaw naman ang kilalanin. Sa labas ng nakaawang na pinto, tila huminto ang paglipas ng oras. Walang luhang pumatak mula sa mga mata ni amihan. Walang hikbi, walang pagmamakaawa, at lalong walang pagwawala. Humigpit lamang ang hawak ng kanyang mga daliri sa porselanang tasa hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko. Sa loob ng iilang segundo, namatay ang lahat ng pagmamahal na inialay niya sa pamilyang ito sa loob ng 7 taon. Ibinigay niya ang kanyang kabataan, binayaran ang mga utang nila, at nagpakakuba upang mabigyan sila ng magandang buhay. At ang kapalit ay isang kabaong na sila mismo ang naghanda para sa kanyang pagkatao. Gumuho ang kanyang pagiging martir. Ang matinding kirot sa kanyang dibdib ay mabilis na napalitan ng isang nakakamatay na lamig. Tumingin si amihan sa salamin na nakasabit sa pasilyo. Ang babaeng nakita niya ay hindi na ang asawang handang magtiis. Ang mga mata niya ay nagliliyab sa isang tahimik at rasyonal na galit. Dahan-dahan siyang umatras pabalik sa kusina, hindi gumagawa ng kahit anong ingay. Ibinaba niya ang tasa ng kape, huminga ng malalim upang ikulong ang natitirang emosyon sa pinakailalim ng kanyang bituka, at muling kinuha ang tasa. Sa pagkakataong ito, sinadya niyang idiin ang mga taho ng kanyang sapatos sa sahig na gawa sa kahoy. Ang bawat hakbang ay lumikha ng ritmong nagbabadya, ng kanyang pagdating isang babala na hindi napansin ng mga ahas sa loob ng kwarto. Nang itulak niya ang pinto, nang tuluyan sumalubong sa kanya ang 3 taong mabilis na nag-iba ng pwesto.
Si Dario ay nagkunwaring abala sa mga papel. Si Celestine ay mabilis na umayos ng upo malayo sa asawa niya, at si Doña Elena ay nagbuklat ng isang lumang magazine, bakas ang bahagyang gulat sa kanilang mga mukha. Lumapit si Amihan. Ang mga labi ay nakakurba sa isang napakatamis at perpektong ngiti. Ibinaba niya ang kape sa ibabaw ng mesa, eksakto sa harapan ni Dario. "Kape mo, Dario." Malambing na wika ni Amihan, ngunit ang kanyang mga mata ay tuwid na nakatitig sa asawa. "Tinimpla ko ng eksakto sa gusto mo. Medyo matapang, para magising ka. Sana maubos mo." Lumunok si Dario, pilit na ibinabalik ang ngiti. "Thanks, hon. Akala ko natutulog ka na. Nag-uusap lang kami ni Celestine tungkol sa launch bukas. Para maayos ang lahat." Sumulyap si Amihan kay Celestine na nakayuko at nagkukunwaring inosente bago ibinaling ang tingin sa kanyang biyenan. "Huwag kayong mag-alala. Tatapusin ko ang huling bahagi ng code na yun din. Ayokong masayang ang lahat ng plano ninyo para sa kinabukasan natin." Walang ibang salitang namutawi kay Amihan. Tumalikod siya at lumabas ng silid. Iniwan ang tatlo na nagkatinginan at nagpakawala ng buntong hininga ng kaluwagan. Inisip na ganap pa rin nilang kontrolado ang sitwasyon. Hindi nila alam na ang babaeng kalalabas lang ng kwarto ay naghuhukay na ng kani-kanilang libingan. Pagpasok sa sarili niyang silid-aralan, tahimik na naupo si Amihan sa harap ng kanyang laptop. Walang pang inginig sa kanyang mga kamay. Binuksan niya ang pinakapuso ng Bantay Buhay AI, ang sistemang magliligtas sana sa mga buhay sa tuwing may bagyo. Ngunit na yon, gagamitin niya ito upang maghatid ng sarili niyang unos. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga daliri sa keyboard, nag-i-inject ng isang nakatagong command, isang Trojan horse na magbabantay sa bawat galaw ng system at magre-record ng anumang pagtatangkang nakawin ang pagmamay-ari nito. Oras na subukan nilang kunin ang pera, mismong ang sistema ang magiging kalaban nila. Habang hinihintay niyang matapos ang proseso ng pag-save ng file, umilaw ang screen ng kanyang telepono na nakapatong sa ibabaw ng salamin na mesa. Nag-vibrate ito ng isang beses, nagpapakita ng isang mensahe mula sa isang hindi rehistradong numero. Binuksan ni Amihan ang mensahe. Ang mga nakasulat ay nagpatigil sa kanyang paghinga ng 1% ng segundo. "Alam ko ang plano ng asawa mo at ng gobernador tungkol sa pagbenta ng Bantay Buhay. Mag-image ka. Hindi lang ang proyekto mo ang pinupuntirya nila, kundi pati ang kaligtasan ng ina mo." Tinitigan ni Amihan ang screen ng telepono habang ang matinding liwanag nito ay nagre-reflekta sa kanyang malamig at madilim na mga mata. Tinitigan ni Amihan ang mensahe sa screen ng kanyang telepono. Gobernador Alcantara. Ang pangalan pa lamang ay sapat na upang magpahiwatig ng panganib. Hindi na lamang ito simpleng panloloko ng isang sakim na asawa at ng isang walang utang na loob na kaibigan. Isa itong malalim na sabwatan ng korupsyon na nagbabanta hindi lamang sa kanyang pinaghirapang proyekto, kundi pati na rin sa kaligtasan ng kanyang ina. Mabilis na kinabisan ni Amihan ang hindi kilalang numero. Binura niya ang mensahe at ibinalik ang telepono sa bulsa. Walang puwang ang takot sa kanyang sistema ngayon. Ang bawat banta ay nagpapatalas lamang sa patalim na kanyang inihahasa sa dilim. Bago pa siya makatayo mula sa pagkakaupo, bumukas ang pinto ng kanyang silid-aralan. Pumasok sina Dario at Celestine. May dalang isang maliit na plato ng pagkain si Celestine. Ang muka ay nakapinta sa isang pilit na pag-aalala, habang ang isang kamay nito ay pasimpleng nakadampi sa braso ng asawa ni Amihan. "Ate Amihan, dinalhan kita ng pagkain." Malambing, ngunit artipisyal na wika ni Celestine na parang isang inosenteng batang nagmamalasakit. "Naaawa na kasi ako sa'yo. Masyado mong pinapagod ang sarili mo. Tingnan mo tuloy si Kuya Dario na mumroblema dahil sa tigas ng ulo mo at hindi mo inaalagaan ang sarili mo." Ginamit ni Dario ang pagkakataong ito upang simulan ang kanyang paboritong laro, ang pagbaligtad sa katotohanan, upang lumabas na siya ang biktima. Hinarap niya si Amihan,
nang may halong pagkadismaya at kayabangan. Look at yourself, amihan. Matigas na, sabi ni Dario. Pinasadahan ng mapangutsin tingin ng asawa mula ulo hanggang paa. Kailan ka ba huling nag-ayos para sa akin? Masyado ka ng bossy. Lagi mo nalang ipinaparamdam na ikaw ang mas magaling dahil ikaw ang gumagawa ng code. Nawawala ang kapayapaan sa bahay na ito dahil sa pagiging makasarili mo. I just want a peaceful home. Is that too much to ask? Pinagmumukha mo akong walang silbi. Sa halit na ipagtanggol ang sarili, isumbat na siya ang nagbabayad ng kuryenteng ginagamit nila o na ang suot na mamahaling relo ni Dario ay galing sa pawis niya. Pinanatili ni amihan ang isang matamis at mahinang ngiti. Hayaan niyang isipin nilang nananalo sila. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit kay Dario. Ikinagulat ito ng lalaki at napaatras ng bahagya. Inabot ni amihan ang kwelyo ng polo ni Dario, maingat at banayad na inayos ang gusot na tela. Sa sandaling iyon, palihim siyang huminga ng malalim. Amoy matapang na vanilla at murang sampaguita ang pabango ni Celestine na kumapit sa damit ng kanyang asawa mula sa pakikipagtalik nito kanina. Isang nakaririmarim na patunay ng kanilang kataksilan na halos magpasuka kay amihan. Ngunit itinago niya ang pandidiri sa likod ng isang maamong muka, ibinaba ang kanyang mga kamay na tila isang maamong tupa. Sorry, Dario. Mahinang sagot ni amihan. Ang boses ay sinadyang gawing sunod-sunuran at pagod. Sobra lang talaga akong napagod sa proyekto. Kayo na muna ang bahala sa lahat. Wala na akong lakas para makipagtalo. Nagkatinginan sina Dario at Celestine. Isang palihim at makasariling ngisi ng tagumpay ang sumilay sa kanilang mga labi. Inakala nilang ganap na nilang nabali ang pakpak ng babaeng bumubuhay sa kanila na ang yaman at kapangyarihan ay abot kamay na nila. Umalis ang dalawa na may pagmamalaki sa kanilang mga hakbang, iniwan si amihan kasama ang pagkain na hindi niya kailanman gagalawin. When matiyak na malayo na ang dalawa, bumalik si amihan sa kanyang laptop. Nawala ang maamong iti, napalitan ng isang blankong ekspresyon na mas malamig pa sa yelo. Walang pag-aaksaya ng oras. Binuksan niya ang secured banking portal ng kanilang joint accounts, ang mga bank account kung saan pinapasok ni amihan ang lahat ng kanyang milyon-milyong kinita mula sa mga naunang proyekto at malayang nalulustay ni Dario at ang pamilya nito. Ginamit niya ang kanyang master access upang lampasan ang mga regular na limitasyon sa pag-transfer. Sa ilang mabilis na pagtipa, inilipat niya ang 70% ng kanyang personal na pondo, pati na ang malaking bahagya ng budget grant patungo sa isang offshore account. Sa ibang bansa na hindi kailanman matutunto ng kanyang asawa o ng sinumang opisyal ng gobyerno. Itinira lamang niya ang sapat na halaga upang hindi agad maghinala ang mga lintas sa loob ng kanyang pamamahay. Upang makumpleto ang transaksyon, para sa ganoon kalaking halaga, umilaw ang kanyang telepono. Isang automated security call mula sa bangko ang kailangang sagutin para sa voice confirmation. Maingat itong sinagot ni amihan at inilagay ang telepono sa kanyang tainga. Yes, I confirm the transfer of all stated funds. Tahimik, ngunit mariing sagot ni amihan, tinitiyak na ang kanyang boses ay hindi lalabas sa silid. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang lakas ng volume ng speaker ng kanyang telepono mula sa otomatikong boses sa kabilang linya. Transfer successful. Umalingaw-ngaw ang boses ng makina, basag ang tahimik na hangin ng kwarto. Bago pa man maibaba ni amihan ang telepono at maisara ang screen ng laptop, bumukas ang pinto ng silid ng walang anumang katok. Nakatayo roon si Doña Elena. Ang matatalim na mata ng matanda ay nanlilisik. Nakatitig ng tuwid sa mukha ni amihan. Unti-unting tumaas ang isang kilay ng biyenan habang pinoproseso ang huling 2 salitang narinig nito mula sa telepono. Hindi nagbago ang ritmo ng paghinga ni amihan kahit pa nakatitig sa kanya ang tila mga matang lain ng kanyang biyenan. Ibinalik niya ang malamig na tingin kay Doña Elena, dahan-dahang isinara ang screen ng kanyang laptop at inilapag ang telepono sa ibabaw ng mesa na parang walang anumang mahalagang nangyari. Anong pera ang inililipat mo nang walang paalam kay Dario?
Matalim at puno ng pagdududa ang boses ng matanda, handang sumugod anumang oras. Binayaran ko ng buo ang billing sa ospital ng ina ko para sa buong taon. Kalmadong tugon ni amihan, walang kahit anong pang-ing-inig sa kanyang tinig. Ayokong gamitin ang pera ni Dario bukas kapag opisyal na siyang kinilala bilang nag-iisang utak ng Bantay Buhay AI. Ayokong maging pabigat sa pamilyang ito. Umismid si Doña Elena, isang ngisi ng pag-alipusta ang gamuo sa kulubot nitong labi. Naniwala ang matanda sa kasinungalingan. Inisip na ang halagang iyon ay barya lamang kumpara sa bilyon-bilyong kikitain ng kanyang anak. Tinalikuran nito si amihan, nagmamartsa palabas ng kwarto, habang nag-iwan ng huling utos na bilisan ng paghahanda para sa meeting sa opisina. Makalipas ang 2 oras, bumalot ang nakasusulasok na tensyon sa malamig na boardroom ng kumpanya. Nakaupo si amihan sa dulo ng mahabang lamesa, kaharap si Dario, si Celestine, at ang 2 abogadong binayaran ng kumpanya upang paboran ang panig ng kanyang asawa. Ipinatulak ni Dario ang isang makapal na folder papunta sa harapan ni amihan. Turnover contract at non-disclosure agreement. Panimula ni Dario, ginagamit ang kanyang pinakamalambing at mapang-akit na boses upang itago ang makasarili nitong layunin. Para sa atin ito, amihan. Ako ang haharap sa media, sa mga politiko at sa lahat ng stress bukas. Ikaw ang mananatili sa likod upang hindi ka na mahirapan. Ako ang magbibigay ng pangalan, ikaw ang tahimik na gagabay. Hindi ba ganyan ang mag-asawa nagtutulungan? Sumandal si Celestine sa silya at nagpakawala ng isang mapait na buntong hininga, tila isang api na napilitan lamang magsalita. Kuya Dario, wag po natin pilitin si ate amihan kung masyado siyang makasarili para ibigay ang suporta niya sa'yo. Baka kasi hindi niya matanggap na mas kailangan ng proyekto ang isang matapang na lalaki sa harap ng publiko. Pinagmasdan ni amihan ang 2 mukha ng kataksilan sa kanyang harapan. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang kalamnan dahil sa tindi ng pandidiri sa korupsyon at kawalang hiyaan na nangyayari. Ngunit, ginamit niya ang galit na yon upang patigasin ang kanyang isipan. Kinuha niya ang mamahaling panulat. Wala akong balak maging makasarili, Celestine. Malamig na sagot ni amihan na nagpatahimik sa babae. Kung ito ang makakapagpaligaya sa asawa ko, ibibigay ko. Idiniin ni amihan ang dulo ng panulat sa papel. Milikha ng tinta ang tunog ng mabilis na pagkiskis sa ibabaw ng kontrata. Ngunit ang hindi alam ng mga abogado, nagdagdag si amihan ng isang maliit ngunit legal na sugnay sa tabi ng kanyang inisyal. Isang butas na nagsasaad na ang paglilipat ng karapatan ay magiging wasto lamang kung mananatiling walang pagbabago ang pangunahing framework ng system. Isang framework na lihim na niyang binura at pinalitan ng nakakamatay niyang Trojan virus kaninang madaling araw. Numiti si amihan at inilapag ang panulat. Sana mapakinabangan mo ng husto ang pirma ko, Dario. Paglabas niya ng boardroom, hindi na niya inintay ang pagdiriwang ng 3. Naglakad siya patungo sa madilim na bahagi ng pasilyo at binuksan ang kanyang tablet. Gamit ang access na hindi pa nila kayang tanggalin, pinanood niya ang live feed mula sa mga security camera sa parking lot ng gusali. Sa screen nakita niya si Dario na masayang sumasalubong sa 2 lalaking nakasuot ng itim na barong, ang mga kilalang tauhan ni Gobernador Alcantara. Inabot ng mga lalaki ang isang mabigat na briefcase kay Dario, isang malinaw na suhol paunang bayad para sa pagbebenta ng kaligtasan ng taumbayan. Habang pinapanood ang karumal-dumal na transaksyon, ipinasok ni amihan ang kanyang kamay sa bulsa ng kanyang palda at nahawakan ng isang luma at sirang ED lace. Ito ang ginamit ng kanyang yumaong ama bago ito bawian ng buhay sa isang malagim na bagyo noong siya ay bata pa. Ito ang naging inspirasyon niya kung bakit niya nilikha ang Bantay Buhay AI. Hindi niya kailanman ibibigay ang buhay ng libu-libong inosenteng tao sa mga magnanakaw na ito, ngunit may isang detalye sa screen ang pumukaw sa kanyang pansin. Sa gilid ng parking lot, palihim na lumapit si Celestine sa punong gwardya ng gobernador.
Mabilis at palihim na iniabot ng babae ang isang maliit na puting envelope na agad namang itinago ng gwardya sa loob ng kanyang jacket, bago ito tumango at umalis. Kumunot ang noo ni Amihan. Isang lihim na transaksyon sa loob ng isang lihim na transaksyon. Bago pa man niya maproseso ang bagong katanungang yon umugong, ang maliit na earpiece na suot niya na nakakonekta sa recording device na palihim niyang idinikit sa ilalim ng lamesa ng boardroom kanina. Narinig niya ang boses ni Dario at Celestine na nag-uusap matapos makaalis ang mga abogado. Paano kung magbago ang isip ni Amihan bago ang launch bukas? Paano kung mag-ingay siya sa media? Tanong ni Dario bakas ang bahagyang kaba. Malamig at walang awa ang sumunod na sagot ni Celestine. Huwag kang mag-alala. Nagbayad na ako ng mga tao para kunin ang nanay niya sa ospital na yung gabi. Ililipat natin ang matanda sa isang pasilidad sa probinsya na walang nakakaalam. Hanggat hawak natin ang buhay ng nanay niya, hindi makakapag-ingay ang asawa mo. Tuluyang nagyelo ang dugo sa mga ugat ni Amihan nang marinig ang matinding banta sa kaligtasan ng kanyang ina. Hindi nag-aksaya ng kahit isang segundo si Amihan. Ang init ng kaba na dumaloy sa kanyang dibdib ay mabilis niyang pinatay at pinalitan ng isang matalas at kalkuladong plano. Hindi niya hahayaang maging hostage ang nag-iisang taong tunay na nagmamahal sa kanya. Sa kalagitnaan ng gabi, bago pa man umuwi ang kanyang asawa, tahimik siyang dumaan sa likurang pinto ng kanilang bahay. Sumakay sa isang hindi kilalang taxi at nagtungo sa pribadong ospital kung saan nagpapagaling ang kanyang ina. Pagdating sa ward, sinalubong siya ng head nurse ang babaeng nahangiting tinanggap ang suhol ni Doña Elena kaninang umaga. May hawak itong mga dokumento para sa agarang paglipat ng pasyente patungo umano sa isang mas mahusay na pasilidad sa probinsya. Tumayo si Amihan sa harap ng nurse, ang kanyang tindig ay naglalabas ng isang tahimik ngunit nakasusunog na otoridad. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagalit. Inilabas niya ang kanyang telepono at ipinakita ang isang digital document. Alam ko kung magkanong ibinayad sa iyo ng biyenan ko. Malamig at mabagal lawikan ni Amihan. Tinitiyak na bawat salita ay bumabaon tulad ng yelo. At alam ko rin na ang paglilipat ng isang pasyente nang walang pahintulot ng kanyang direct legal guardian ay katumbas ng kidnapping at medical malpractice. Ipapadala ko ang ebidensya ng transaksyon ninyo sa medical board at sa NBI sa loob ng 5 minuto kapag hindi mo ibinigay sa akin ang nanay ko ngayon din. Namutla ang head nurse na ningninig ang mga kamay habang dahan-dahang iniaabot ang discharge papers kay Amihan. Walang kahirap-hirap nakuha niya ang kanyang ina. Inakay niya ang matanda palabas ng ospital gamit ang service elevator upang iwasan ang mga tauhan ng kumpanya na nag-aabang sa ibaba. Binala ni Amihan ang kanyang ina sa isang tagong safe house, isang maliit ngunit ligtas na apartment na inihanda ng kanyang misteryosong informant na nagpakilala lamang bilang isang investigador mula sa NBI. Sa loob ng tahimik na kwarto, inayos ni Amihan ang kumot ng kanyang ina. Hinawakan ng matanda ang nanginginig na kamay ng kanyang anak. Anak, mahinang tawag ng kanyang ina. Bakas sa mga mata nito ang matinding pag-unawa sa pinagdadaanan ni Amihan. Hindi mo kailangang magpanggap na malakas palagi. Kung kailangan mong umiyak, nandito ako. Sa unang pagkakataon mula nang simulan niya ang kanyang paghihiganti, naramdaman ni Amihan ang panginginig ng kanyang labi. Isang solong luha ang tumakas mula sa kanyang mga mata, isang patak na mabilis na pinunasan ng magaspang. Ngunit maiinit na hinlalaki ng kanyang ina. Ang tahimik na yakap ng matanda ang naging hudyat na hindi siya nag-iisa. Matapos ang ilang minutong pagyakap, huminga ng malalim si Amihan, pinalitan ang luha ng isang nakagiginhawang pag-asa at katatagan. Ibabagsak niya ang mga demonyong sumisira sa kanilang buhay, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagmamahal sa mga inosente. Bago siya umalis upang bumalik sa impyerno ng kanyang sariling bahay, iniwan niya ang GPS tracker ng kanyang lumang telepono sa ilalim ng kutson ng kama sa ospital. Hahayaan niyang isipin ni Dario na naroon pa rin siya umiiyak at nagmamakaawa
habang tinatangay nila ang kanyang ina. Kumonekta si Amihan sa kanyang bagong secure device at ipinadala sa NBI informant ang unang batch ng mga litrato mula sa CCTV ng parking lot. Ang pagtanggap ni Dario ng suhol mula sa mga tauhan ng gobernador, ngunit isang tanong ang nanatiling nakabitin sa kanyang isipan habang sakay siya ng kotse pabalik. Bakit tinutulungan siya ng NBI whistleblower na ito? Ano ang personal na motibo ng taong ito upang labanan ang isang makapangyarihang gobernador? At bakit handa itong ibuwis ang trabaho nito para sa kanya? Madaling araw na nang dumating si Amihan sa kanilang bahay. Binuksan niya ang pinto ng walang ingay, inaasahang tulog na ang lahat dahil sa nalalapit na launch bukas. Ngunit paghakbang niya sa pasilyo, nakita niyang nakabukas ang ilaw sa sala. Nakatayo si Amihan sa hamba ng pinto. Nakaupo si Dario sa paboritong silya ni Amihan. Ang mga binti ay nakakrus sa isang mayabang na posisyon. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang lumang leather-bound diary ni Amihan, ang tanging aklat kung saan nakasulat ang mga master password ng Bantay Buhay AI. Bago niya ito ginawa ng digital encryption, tumingala si Dario, isang malamig at mapang-asar na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Habang dahan-dahang tinatapik ang diary sa palad niya, naghihintay ng paliwanag mula sa kanyang asawa. Tinitigan ni Amihan ang lumang diary na hawak ni Dario. Kung ordinaryong babae lamang siya, baka nanginig na ang kanyang mga tuhod. Ang aklat na yon ang naglalaman ng mga orihinal na algorithm ng Bantay Buhay AI. Mga sikretong susi na kung mauunawaan ni Dario ay sapat na upang tuluyan siyang alisin sa proyekto ng walang anumang kahirap-hirap. Ngunit si Amihan ay matagal nang tumigil sa pagiging biktima. Ang kaba sa kanyang dibdib ay mabilis na umurong at napalitan ng pambihirang kalmado. Saan ka galing? Tanong ni Dario. Ang boses ay mababa. Sinadyang patunugin bilang isang matapang at nagmamalasakit na asawa na nag-aalala sa kalagitnaan ng gabi. Naglakad si Amihan palapit. Inaalis ang kanyang sapatos na parang pagod na pagod mula sa isang mahabang biyahe. Galing ako sa ospital, Dario. Tiningnan ko lang si Mama dahil sabi ng nurse may pumunta raw na mga tao kanina at sinusubukang ilipat siya sa ibang ward. Nag-alala lang ako, baka sang bahagyang pagkabigla sa mga mata ni Dario na mabilis nitong itinago sa ilalim ng isang seryosong mukha. Malamang ay nagtaka ito kung paano nalaman ni Amihan ang plano nila ni Celestine. Ngunit dahil sa pagtitiwala sa sariling katalinuhan, hindi ito nagpakita ng kaba. Dapat ginising mo ako. Kasinungalingan ni Dario. Ibinaling niya ang tingin sa hawak na aklat. At ano ito? Hinahanap ko ang mga huling file para sa presentation bukas. At nakita ko ito sa ilalim ng mga damit mo. Mga codes. Bakit hindi mo sinasabi sa akin ang mga ganitong detalye? Magaan na kinuha ni Amihan ang aklat mula sa mga kamay ni Dario. Hindi siya nakipag-agawan. Hindi niya pinilit kinuha niya yon na parang isang basurang walang halaga. Mga lumang draft lang yan. Wala pa noong college, Dario. Mga rejected ideas. Kung gusto mo, pwede mong gamitin, pero baka mag-crash lang ang system bukas sa harap ng media kung isasama mo yan sa presentation mo. Tumalikod siya nag-iiwan ng isang matamis na ngiti na sapat upang linlangin ang makasariling ego ng lalaki. Naniwala si Dario sa kasinungalingan. Sa sobrang taas ng tingin nito sa sarili, hindi nito inisip na kaya siyang paglaruan ng asawang tinuturing nitong mahina at sunod-sunuran. Kinabukasan ng gabi, bago ang mismong araw ng launch, nagpatawag ng isang celebration dinner si Doña Elena sa isang pinakamarangya at eksklusibong restaurant sa Makati. Isang pagdiriwang para sa nalalapit na pagyaman ng kanilang pamilya. Naroon si Dario ang biyenan si Celestine at si Amihan na pilit nilang isinama upang magsilbing anino ng kanilang tagumpay. Sa hapagkainan habang nag-uusap-usap ang mga bisita at ilang kilalang negosyante, walang pakundangang pinapasadahan ni Celestine ng kamay ang hita ni Dario sa ilalim ng lamesa na may mahabang mantel. Ang mga palihim na ngiti nila ay tila mga lasong nagpaparumi sa hangin.
Sa ibabaw naman ng lamesa, malakas na ipinagmamalaki ni Doña Elena si Celestine sa mga kaibigan nito. Mabuti na lang at nandyan si Celestine bilang executive assistant ni Dario. Malakas na wika ng matanda, tinitiyak na maririnig ni Amihan. Siya ang nag-aayos ng mga schedule, nag-aalaga sa anak ko. Isang ideal partner para sa isang matagumpay na lalaki. Hindi katulad ng iba dyan na puro computer lang ang kaharap, nakakalimutan na ang tungkulin bilang asawa. Bumaling si Doña Elena kay Amihan na tahimik na kumakain. Pagkatapos ng event bukas, Amihan, mas mabuti sigurong mag-resign ka na sa kumpanya. Mag-focus ka na lang sa paglilinis ng bahay at pag-aalaga kay Dario. Tutal si Dario na ang kinikilalang utak ng lahat ng ito. Wala ka na rin gagawin doon. Imbes na magalit o ipagtanggol ang sarili, pinunasan ni Amihan ang kanyang bibig gamit ang napkin at magalang na tumango. Naiintindihan ko po, Mama. Gagawin ko kung ano ang pinakamabuti para sa ating lahat. Sa ilalim ng lamesa, habang nagkukunwaring inaayos ang palda, inilabas niya ang kanyang telpono. Binuksan niya ang isang encrypted app. Gamit ang huling command na pinamagatang Project Baguio, inilipat niya ang buong control panel ng Bantay Buhay AI papunta sa isang personal na server. Ang hawak na lang ngayon ni Dario sa opisina ay isang magandang display screen na walang anumang laman, isang katawan na walang utak. Upang mapansin ng asawa, umarte si Celestine. Sinadya nitong ibagsak ang sariling baso ng red wine papunta sa kanyang mamahaling damit at gumawa ng eksena na gukunwaring natulak siya ni Amihan. Oh my God, Ate Amihan! Bakit mo naman ginawa yun? Umiiyak at nagpapabiktima na wika ni Celestine habang pinupunasan ang mansa. Tiningnan siya ng masama ng lahat ng tao sa lamesa. Sa halip na mag-apologize, kumuha si Amihan ng malinis na tissue at inabot iyon kay Celestine. Yumuko siya ng bahagya upang ibulong ang ilang salita sa tainga ng babae, isang linya na sapat upang magpatayo ng balahibo nito. Huwag kang mag-alala, Celestine. Mas malinis ang mansa ng alak kaysa sa mansa ng pakikiyapid sa asawa ng may asawa. Sayang lang, hindi mo kayang laban ang konsensya mo. Daniga si Celestine, ang mapagpanggap na pag-iyak, ay napalitan ng tunay na takot nang makita ang lamig sa mata ni Amihan. Bago pa man makapagsalita si Dario upang ipagtanggol ang kabit nito, umilaw ang telepono ni Amihan mula sa kanyang bag. Kinailangan niyang magpaalam upang sagutin ang tawag sa labas ng restaurant. Pagsagot niya, bumungad ang mukha ni Gobernador Alcantara sa isang video call. Ang mukha ng politiko ay madilim at puno ng pananakot. Mrs. Almeida. Wika ng gobernador ang boses ay nagpapakita ng labis na kapangyarihan. Sinasabi ko sa iyo ngayon, kung may balak kang gumawa ng eksena sa launch bukas at sirain ang negosyo namin ng asawa mo, sisiguraduhin kong bukas na bukas din ay mawawala na ang pamilya mo sa mapa. Iniharap ng gobernador ang kamera ng telepono nito, ipinapakita ang live feed ng labas ng safe house kung saan nakatira ngayon ang ina ni Amihan. Nahanap nila ito. Ang malaking screen sa telepono ni Amihan ay nagpapakita ng isang pamilyar at tahimik na kalsada ang kaliyang pinagtataguan ng safe house ng kanyang ina. Naramdaman niya ang malamig na simoy ng gabi sa labas ng restaurant. Ngunit mas malamig ang dugong dumaloy sa kanyang mga ugat nang marinig ang pagbabanta ng gobernador. Anumang maling galaw, anumang pagpapakita ng takot, at mawawala ang lahat ng kanyang ipinaglalaban. Naintindihan mo ba ako, Mrs. Almeida? Tanong ni Gobernador Alcantara. Ang mukha nito ay nag-aanyo ng isang demonyong may hawak na kontrol. Isang maling salita mula sa iyo. Bukas at ang ina mo ang magbabayad ng lahat ng utang mo. Pinigilan ni Amihan ang anumang reaksyon. Hindi siya umiyak, hindi siya nagmakaawa. Sa halip, ibinaba niya ang telepono sa tapat ng kanyang mukha at nagpakawala ng isang malamig at blankong tingin, isang tingin na nagpapadama sa gobernador na tila ito ang tinutukan ng baril. Alam ko kung paano mag-operate ang isang taong desperado, gobernador.
Mahina at halos pabulong na sagot ni Amihan, ngunit malinaw na umalingaw-ngaw sa pandinig ng politiko. Kung sasaktan mo ang pamilya ko, sisiguraduhin ko ang lahat ng mga offshore accounts mo sa Cayman Islands. Ang lahat ng perang ninakaw mo mula sa Calamity Fund, mga perang nakapangalan sa dummy corporations mo, ay mapupunta sa mga kamay ng media bago ka pa makatakas ng bansa. Huwag mo akong subukan, Gobernador. Hawak ko ang dead man switch. Kung babagsak ako, sasama kayong lahat pababa sa impyerno. Bago pa man makasagot ang gobernador o makapagmura dahil sa pagkagulat, pinatay ni Amihan ang tawag. Tinawagan niya kaagad ang NBI whistleblower. Sa loob ng 2 minuto, humingi siya ng agarang pagpapalit ng tauhan at karagdagang puwersa na naka-civilian para palibutan ang safe house. Handa na siya sa digmaan at walang puwang ang pag-atras. Pagbalik niya sa mesa sa loob ng restaurant, nagpapatuloy pa rin ang pag-aarte ni Celestine at ang pag-aalala ni Dario habang abala ang biyenan sa pagbibida sa mga panauhin. Walang kaalam-alam ang mga ito na ang babaeng binabastos at pinaglalaruan nila ay kakagaling lamang sa pakikipagmatigasan sa pinakamakapangyarihang politiko sa kanilang probinsya. Nagpanggap si Amihan na pagod at masama ang pakiramdam, kaya nagpaalam siyang maunang umuwi. Hinayaan siya ni Dario at ng biyenan na umalis masaya pa ang mga ito dahil wala ng panira sa kanilang piging. Subalit pagdating ni Amihan sa bahay, agad niyang inilabas ang maliit na listening device app sa kanyang laptop na konektado sa mikropono na inipit niya kanina sa ilalim ng lamesa ng restaurant bago siya umalis. Nais niyang marinig kung gaano kabilis mag-aaway ang mga linta kapag naamoy nila ang pera at hindi siya nabigo. Naririnig niya ang mga pabulong, ngunit mariing pagtatalo ni Dario at Celestine matapos umuwi ng mga bisita. Bakit kalahati agad ang hinihingi mo, Celestine? Hindi ba napag-usapan nating 10% muna bago makuha ang buong bayad ng gobernador? Inis na tanong ni Dario ang kayabangan ay unti-unting napapalitan ng kaba. Dario, kung hindi dahil sa akin, hindi mo mararating ang lahat ng ito. Ako ang kumausap sa mga tao ng gobernador. Kung hindi mo ibibigay ang gusto ko, pwede kitang iwanan at sabihin sa lahat na ninakaw mo lang ang ideyang yan kay Amihan. Puno ng pambabanta at pagiging gahaman ang boses ng babae, isang malaking kaibahan sa maamo at inosenteng imahe nito. Mabilis na ni-record ni Amihan ang pag-uusap na iyon. Ang tinig ni Celestine na nagbabanta na inaangkin ang pagnanakaw ito ang huling pako sa kanilang kabaong. Palihim na ipinadala ni Amihan ang bahagi ng audio recording, yung parte lang na nagpapakita sa pagiging mukhang pera ni Celestine diretso sa personal na teleponyo ni Doña Elena mula sa isang hindi kilalang numero. Hahayaan niyang ang mismong nanay ni Dario ang makatuklas ng itinatagong ugali ng paborito nitong ideal partner. Madaling araw na. Tahimik na nagtimpla ng kape si Amihan, nag-iisa sa madilim na kusina. Pinagmamasdan niya ang labas ng bintana habang pinapakinggan ang dahan-dahang pagpatak ng ulan ang kalikasan, na tila naghahanda sa isang malaking bagyo na parating. Kinabukasan ang araw ng launch. Ang araw kung kailan wawasakin niya ng buong buo ang pamilyang sumira sa kanyang tiwala. Walang pag-asa para sa pagkakasundo. Wala nang daan pabalik. Pagsapit ng umaga, nagising si Amihan dahil sa kakaibang katahimikan sa loob ng bahay. Tumayo siya mula sa kama at naglakad papunta sa pinto upang lumabas. Ngunit nang pinihit niya ang doorknob, hindi ito gumalaw. Nakalock ito mula sa labas. Hinampas niya ang pinto ng 2 beses. Narinig niya ang boses ni Dario sa kabilang banda. "Huwag ka nang magpumilit, Amihan." Wika ni Dario, ang boses ay kalmado, ngunit puno ng mayabang na awtoridad ng isang taong naniniwalang siya ang nagwagi. "Nakausap ko ang gobernador kagabi at mas mabuting manatili ka na lang dito. Para sa ikabubuti mo ito. Baka kung ano pang masabi mo sa media, ako na ang bahala sa launch. Manood ka na lang sa TV, Han. Hayaan mong ako naman ang magdala ng pangalan natin." Narinig ni Amihan ang mahinang pagtawa ni Celestine sa likuran at ang pagmamadaling yabag ng mga paa ng tatlo
habang umaalis sila sa bahay papunta sa convention center, iniiwan siyang nakakulong tulad ng isang preso sa sariling tahanan. Ang pag-click ng kandado mula sa labas ay tila hudyat ng katapusan para sa mga ordinaryong tao. Ngunit para kay Amihan, ito ay hudyat na nagsimula na ang huling bahagi ng kanyang plano. Nakangising umalis si Dario kasama ang buong pamilya. Tiwalang-tiwala na nagtagumpay silang ikulong ang nag-iisang utak ng bantay buhay AI. Tumalikod si Amihan mula sa pinto. Walang bahid ng pagkataranta sa kanyang mukha habang tinitingnan niya ang paligid ng kanyang silid. Nilapitan niya ang bedside table at kalmadong inilabas ang kanyang personal na tablet. Nakalimutan ni Dario ang isang napakahalagang detalye si Amihan ang nagdisenyo ng buong smart lock system ng bahay na ito. Ang lahat ng teknolohiya sa loob ng tahanang ito, mula sa pinto hanggang sa mga kamera, ay binili at ipinakabit gamit ang pera niya. At kung sino ang lumikha ng sistema, siya rin ang may hawak ng susi. Ang kanyang mga daliri ay mabilis at tumpak na nag-navigate sa security matrix ng bahay. Wala pang 5 minuto, isang banayad na click ang umugong, kasabay ng pag-ilaw ng berdeng ilaw sa electronic panel ng doorknob. Bumukas ang pinto. Hindi nagaksaya ng panahon si Amihan. Inayos niya ang kanyang sarili, iniwan ang mga maluluwang at simpleng damit na madalas niyang suotin upang hindi magmukhang mas angat kay Dario. Binuksan niya ang kanyang aparador at inilabas ang isang formal napaka-eleganteng pulang suit. Isinuot niya ito isang matapang at matingkad na kulay na sumisimbolo hindi sa pagiging biktima, kundi sa pagiging isang mandirigma na handang mag-iwan ng marka. Tumingin siya sa salamin at nagpahid ng matapang na pulang lipstick. Walang bakas ng asawang inapi ang nakikita niya ngayon, ay isang henyo, isang anak na naghihigante, at ang tunay at nag-iisang arkitekto ng kanyang buhay. Bago siya tuluyang lumabas ng silid na hagip ng kanyang paningin, ang maliit na kahon ng alahas. Kinuha niya ang kanyang wedding ring. Pinagmasdan ang kislap ng ginto na naging simbolo ng 7 taong kasinungalingan, at dahan-dahang inilapag ito sa ibabaw ng maliit na basurahan sa tabi ng pinto. Ang nakaraan ay tapos na. Paglabas ng gate, isang itim na SUV na walang marka ang naghihintay. Ipinadala ito ng NBI whistleblower bilang suporta. Sumakay si Amihan at inutusan ang driver na magtungo ng mabilis patungo sa National Convention Center. Habang bumibiyahe, binuksan niya ang tablet upang panoorin ang live broadcast ng pagsisimula ng programa. Nakita niya si Dario sa entablado, naglalakad ng buong kayabangan at kumakaway sa mga media. Sa VIP section, nakaupo si Doña Elena at si Celestine na nagbibigay ng mga mapanlinlang at matatamis ng iti para sa kamera. Tila ba sila ang mga bayani ng araw na yon? Kumukulo ang dugo ng mga manonood, ngunit sa halip na mairita isang nakakamatay na kalmado, ang bumalot kay Amihan. Sa likod ng formalidad ng event, isang detalyeng napansin ni Amihan sa video feed ang nagpatigil sa kanya. Sa madilim na bahagi sa likod ng main stage, may isang bulto ng tao na nakatayo, pamilyar ang tindig at pamilyar ang galaw. Tila nagmamasid lamang. Hindi dapat naroon ang taong iyon, isang presensya na nag-udyok ng pagdududa. Ngunit mabilis niya itong isinantabi. May mas malaking misyon siyang dapat tapusin. Ang sasakyan ay pumarada sa likurang bahagi ng convention center. Lumabas si Amihan at naglakad patungo sa entrance ng VIP at ng mga organizers. Ngunit pagdating niya roon, hinarang siya ng 4 na armadong gwardiya. Lahat ay may nakatatak na logo ng security firm ni Gobernador Alcantara. Iniharang ng chief guard ang kanyang braso. Ang mata ay puno ng pananakot at paghama. "Pasensya na, Mrs. Almeida," matigas na sabi nito, habang marahang inilalabas ang nguso ng baril mula sa kanyang baywang. Pinapakita ito bilang isang malinaw na banta nang walang sinasabing salita. May direktang utos ang gobernador. Walang sino man mula sa pamilya mo ang pwedeng pumasok bukod kay Mr. Dario. Umuwi na kayo kung ayaw niyong magkaroon ng problema. Tinitigan ni Amihan ang baril.
Sa halip na umatras at manginig sa takot, tulad ng aasahan sa isang ordinaryong babae, nanatili siyang tuwid na nakatayo ang pulang suit ay tila umaapoy sa kalagitnaan ng tensyon. Kung alam mo kung sino ang kinakalaban mo, malamig at walang takot na sagot ni Amihan, hindi ang baril na yan ang ilalabas mo, kundi ang resignation letter mo. Bago pa man maikasa ng punong gwardya ang kanyang sandata, dalawang matitikas na lalaki na naka-civilian ang biglang sumulpot mula sa dilim sa likuran nito. Sa loob ng ilang segundo, mabilis. At walang inay nilang binaligtad ang mga braso ng mga bantay. Inagaw ang kanilang mga baril at idiniin sila sa pader. Sila ang mga ahente ng NBI na ipinadala ng kanyang informant. Nilampasan sila ni Amihan na parang walang nangyari. Maayos niyang inayos ang kanyang pulang suit at nagpatuloy sa paglalakad ng walang lingon-lingon. Pumasok siya sa backstage ng National Convention Center. Mula sa mga monitor na nagpapakita ng live feed sa entablado, naririnig niya ang mayabang na tinig ni Dario na umaalingaw sa buong bulwagan. Maraming gabi na wala akong tulog. Nag-iisip kung paano ililigtas ang ating bansa mula sa mga banta ng kalikasan. Madamdaming saad ni Dario sa mikropono habang hawak ang dibdib na parang isang tunay na bayani. Ang Bantay Buhay AI ay bunga ng aking sakripisyo, ng aking talino, at ng aking pangarap para sa bawat Pilipinong nasalanta ng bagyo. Sa unahan ng mga manonood sa VIP section, nakita ni Amihan sa monitor si Celestine na nagpupunas ng peking luha gamit ang panyo, habang si Doña Elena ay abala sa pagyayabang at pakikipagbulungan sa mga katabing opisyal ng gobyerno. Narating na nila ang rurok ng kanilang kasinungalingan at handa na silang anihin ang perang galing sa dugo ng iba. Tahimik na tinahak ni Amihan ang daan patungo sa main server room sa dulo ng pasilyo. Pagpasok niya, sinalubong siya ni Leo, ang pinuno ng IT department na matagal nang nakatrabaho ni Amihan at nakakaalam ng katotohanan. Nanginginig ang mga kamay ni Leo habang hawak ang master override cable na magkokonekta sa laptop ni Amihan sa dambuhalang LED screen sa labas ng entablado. Ipinatong ni Amihan ang kanyang kamay sa nanginginig na kamay ni Leo. Binibigyan ito ng isang kalmado at nagpapasalamat na pagtango upang pakalmahin ang takot nito. Salamat, Leo. Kinagawa mo ang tama para sa alaala ng papa ko at para sa bansa natin. Ikinabit ni Amihan ang kanyang flash drive sa main console. Nagsimulang umikot ang loading bar sa kanyang screen. Dahan-dahang kinakain ang buong kontrol ng presentation. Sa labas, narinig niya ang anunsyo ni Dario sa mikroponyo. And of course, hindi ko ito magagawa kung wala ang aking katuwang ang proyektong ito, Celestine Vergara. Umakyat si Celestine sa entablado. Suot ang isang mamahaling puting gabi na tila isang reyna kumakaway sa mga mamamahayag habang nakatayo sa tabi ni Dario. Umalingaw-ngaw ang malakas na palakpakan ng libo-libong tao sa loob ng bulwagan, kabilang ang mga dayuhang mamumuhunan at si Gobernador Alcantara na nakangiti mula sa kanyang VIP seat. At ngayon, sigaw ni Dario sa mikropono habang nakatitig sa Pangulo ng Pilipinas at sa buong bansa na nanonood via live television. Ating buhayin ang Bantay Buhay AI. Pinindot ni Dario ang malaking simbolikong button sa podium. Sa loob ng server room, hinarap ni Amihan ang kanyang keyboard. Sa huling segundo ng countdown ng system, pinindot niya ang enter. Sa labas ang dambuhalang LED screen, sa likod ni Dario at Celestine, ay hindi nagpakita ng asul na mapa ng panahon na inaasahan ng lahat, kundi biglang nagkulay dugo isang matalim, nakatatakot, at dambuhalang pulang kulay na nagpatahimik sa buong bulwagan. Ang dambuhalang pulang screen ay nagdulot ng matinding katahimikan sa loob ng bulwagan, isang katahimikang mabilis na napalitan ng malalakas na bulong-bulungan nang ang boses ni Celestine ay umalingaw-ngaw sa mga dambuhalang speaker ng convention center. Paano kung malaman ni Amihan na ipapangalan mo sa'yo ang buong proyekto bukas at paano ang tungkol sa atin, Dario? Namutla si Dario.
Ang kanyang mga mata ay halos lumuwa habang nakatitig sa screen, na ngayon ay nagpapakita ng isang napakalinaw na video recording mula sa kanilang sariling tahanan. Sinubukan niyang sumigaw sa kanyang mikropono upang ipatigil ang palabas, ngunit patay ang linya nito. Desperado siyang kumaway sa direksyon ng technical booth. Sumisigaw sa mga gwardiya na patayin ang kuryente, ngunit walang nakikinig sa kanya. Ang buong control system ng universidad at ng kumpanya ay ganap na naka-lockdown sa ilalim ng kontrol ni Amihan. Sa screen, malinaw na narinig ng buong bansa ang sagot ni Dario mula sa sikretong recording. "She's just a machine, babe. Isang makinang naglalabas ng pera at code. Ikaw ang kailangan ko." Sumunod na ipinakita sa dambuhalang screen ang video ni Doña Elena na nakaupo sa sala. Tinuturuan si Dario kung paano lalong kukunin ang pera at ari-ariya ni Amihan bago ito palayasin. Ang mga manonood, kabilang ang mga kilalang mamamahayag at mga opisyal ng gobyerno, ay nagpalit ng mga tingin na puno ng matinding pandidiri patungo sa kinaroroonan ng pamilya Almeida. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang paghuhukom. Ang pulang screen ay muling nagbago, nagpakita ng mga scanned documents ng mga lihim na bank transfers ng kumpanya ni Dario patungo sa mga dummy accounts ni Gobernador Alcantara. Kasunod nito ang audio recording ng transaksyon sa parking lot at ang pagtanggap ng briefcase na naglalaman ng milyon-milyong suhol. Nagsimulang magkagulo ang mga mamamahayag. Ang mga flash ng kamera na kanina ay nagbibigay-pugay kay Dario ay mabilis na lumipat sa muka ng gobernador na ngayon ay tila isang nahuling kriminal. Tumayo ang mga opisyal ng gobyerno mula sa kanilang mga upuan, bakas ang matinding galit sa kanilang mga muka. Sa gitna ng dambuhalang kahihiyan, tuluyang nawalan ng kontrol si Celestine. Sa takot na makulong, marahas niyang inagaw ang mikropono sa podium at sumigaw habang ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding takot at kawalan ng hiya. "Hindi totoo yan. Niloko lang ako ni Dario. Siya ang may plano ng lahat ng ito. Wala akong kinalaman sa pagnanakaw ng pera at ng code. Pinilit niya lang ako." Napatitig si Dario kay Celestine. Ang mga mata nito ay puno ng matinding pagkabigla at kawalang paniniwala. Ang babaeng pinagpalit niya sa kanyang tapat na asawa, ang babaeng inakala niyang kanlungan ng kanyang pagkalalaki, ay walang pag-aalinlangang itinapon siya sa apoy sa loob ng 1 segundo upang iligtas ang sarili. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Dario ang pinakamalaking katangahan ng kanyang buhay. Sa gilid ng VIP section, sinubukan ni Doña Elena na takpan ang kanyang muha gamit ang kanyang mamahaling designer bag habang pinaliligiran siya ng mga nagtatanong na reporters. Sa kanyang pagmamadaling makatakas, nadulas ang matanda at sumubsob sa sahig isang napakahalagang eksena na agad na kinuna ng mga kamera ng telebisyon. Nagtangka namang tumakas si Gobernador Alcantara kasama ang kanyang mga tauhan. Ngunit bago pa man sila makarating sa exit ng VIP section, hinarang na sila ng isang grupo ng mga armadong ahente ng NBI sa pamumuno ng whistleblower na kasama ni Amihan. Sa gitna ng walang katulad na kaguluhan, dahan-dahang bumukas ang pinto ng backstage. Lumabas si Amihan. Ang kanyang pulang suit ay tila nagliliyab sa ilalim ng mga spotlight. Ang kanyang tindig ay puno ng walang katulad na kapangyarihan at awtoridad, habang naglalakad siya patungo sa gitna ng entablado. Ang lahat ng kamera, ang lahat ng mata ng bansa ay nakatutok sa kanya bilang tunay at nag-iisang reyna ng Bantay Buhay AI. Nang makita si Amihan, tuluyang nawalan ng bait si Dario. Sa harap ng libu-libong tao sa loob ng convention center at sa harap ng live television, tumakbo si Dario patungo kay Amihan. Walang pakialam sa kanyang natitirang dignidad, mabilis siyang lumuhod sa paanan ng kanyang asawa. Nanginginig ang mga kamay habang pilit na niyayakap ang binti nito. "Amihan, asawa ko, patawarin mo ako." Pagmamakaawa ni Dario, habang ang mga luha ng pagsisisi at takot ay dumadaloy sa kanyang mukha. "Niloko lang ako ni Celestine. Ikaw lang ang mahal ko, Amihan.
Patawarin mo ako. Tiningnan ni Amihan pababa ang asawang nakaluhod sa kanyang harapan. Ang kanyang muka ay walang kahit anong emosyon. Walang galit, walang pot, at lalong walang awa. Para siyang nakatitig sa isang estrangerong dumi sa daan. Palihim na hinila ni Amihan ang kanyang binti upang kalasin ang kapit ni Dario, dahilan upang masubsob ang lalaki sa malamig na sahig ng entablado. Amihan please, sigaw ni Dario, habang ang kanyang boses ay pumapiyok sa matinding takot sa kahihiyan at pagkakakulong. Alalahanin mo ang mama ko. Alalahanin mo ang utang na loob mo sa amin noong bagong sikat ka pa lang sa Maynila. Kami ang nag-ampon sa iyo. Kami ang nagbigay sa iyo ng pamilya. Isang maliit at mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Amihan bago niya binigkas ang mga salitang tuluyang rorolyo sa leeg ng asawa. Ang utang na loob ko sa pamilya mo ay matagal ko nang nabayaran ng aking dugo, pawis, at bawat sentimong ninakaw ninyo sa akin sa loob ng 7 taon, Dario. Mabagal ngunit mariing wika ni Amihan, sapat na upang marinig ng mga nakatutok na mikropono sa kanyang harapan. Ang natitira na lang sa inyo ngayon ay ang utang ninyong pamilya sa batas. Humakbang paatras si Amihan, nagbigay daan sa 4 na ahente ng NBI na mabilis na lumapit at hinila si Dario patayo. Umalingaw-ngaw sa buong bulwagan ang tunog ng metal ng posas na dahan-dahang ikinabit sa mga kamay ng dating sikat na engineer. Habang hinihila palabas ng convention center, nagtagpo ang landas ni Dario at Celestine na kapwa-hawak ng mga awtoridad. Sa tindi ng galit at takot na mabilanggo, tuluyang nawala ng preno ang dalawa. Nag-away sila sa harap ng mga kamera ng telebisyon, nagbabatuhan ng mga masasakit na salita, at nagpapakitaan ng tunay na ugali ng mga linta. Ikaw ang may kasalanan nito, Celestine. Sinira mo ang buhay ko, mukha kang pera. Sigaw ni Dario, habang sinusubok kang sipasipain ang babae. Desperado ka lang talaga, Dario. Walang-wala ka kung wala si Amihan. Ginamit mo lang ako. Ganti ni Celestine habang sinusubok ang kalmutin ang mukha ng lalaki gamit ang nakaposas na mga kamay. Pinanood ni Dario ang babaeng pinagpalit niya kay Amihan, ang babaeng inakala niyang mas higit dahil sa pagiging malambing nito. Ngunit ang nakikita niya ngayon ay isang mabangis at pangit na nilalang na handang pumatay para sa sarili. Napatingin si Dario kay Amihan na nakatayo ng may buong dignidad sa gitna ng entablado. Napagtatanto kung gaano kalaki ang kanyang nawala dahil sa sariling kahangalan. Lumapit ang Pangulo ng Pilipinas kay Amihan. Sa harap ng mga mamamahayag, formal nitong hiningi ang paumanhin sa muntik ng pagkakamali ng pamahalaan na kilalanin ang mga pekeng imbentor. Inalok ng Pangulo si Amihan na pamunuan ang National Disaster Agency bilang direktor upang ang Bantay Buhay AI ay ganap na magamit sa kaligtasan ng bansa. Tinanggap ni Amihan ang alok ng may buong pagpapakumbaba, hindi para sa yaman o katanyagan, kundi upang ipagpatuloy ang pangarap ng kanyang yumaong ama na iligtas ang mga pamilyang Pilipino mula sa lupit ng kalikasan. Pagkatapos ng seremonya, naglakad si Amihan palabas ng convention center. Sinalubong niya ang sikat ng araw na tila nagbibigay ng bagong pag-asa. Sa gilid ng driveway, nakita niya si Doña Elena na nakaupo sa konkretong bangketa, gulo-gulo ang buhok at sira-sira ang mamahaling damit. Ang mga dating mayayaman nitong kaibigan at kumare ay naglalakad palampas, tahimik na tumatawa at nagbubulungan habang pinapanood ang pagbagsak ng matandang mayabang. Tumingala si Doña Elena, may kaunting pag-asa sa mga mata, natutulungan siya ng kanyang dating manugang. Ngunit nilampasan lamang siya ni Amihan nang tuwid ang tingin, walang kahit isang sulyap o paghinto. Para kay Amihan, patay na ang pamilyang Almeda sa kanyang buhay. Pagsapit ng hapon, dumating si Amihan sa kanyang bagong bahay, isang simple, ngunit payapang tahanan, kung saan naghihintay ang kanyang ina na ligtas at masaya. Pagpasok niya sa sala, may nakalagay na isang maliit na kahon ng karton sa ibabaw ng lamesa. Laman nito ang mga lumang gamit mula sa kanyang nakaraan na ipinadala ng kanyang mga katrabaho mula sa lumang bahay ni Dario. Lumapit si Amihan sa lamesa.
Itinaas niya ang kanyang kamay upang dahan-dahang buksan ang kahon, handang harapin ang huling anino ng kanyang nakaraan. Lumipas ang 6 na buwan na tila isang banayad na ihip ng hangin pagkatapos ng isang dambuhalang bagyo. Nakatayo si Amihan sa harap ng puntod ng kanyang ama, kung saan ang puting marmol ay napalilibutan ng mga sariwang bulaklak ng puting liryo. Hinaplos niya ang nakaukit na pangalan ng magulang ang kanyang puso ay payapa at malaya sa anumang bigat. "Papa?" bulong ni Amihan, habang ang banayad na hangin ay tila sumasagot sa kanyang tinig. Ligtas na sila. Nung nakaraang linggo, dumaan ang isang malakas na bagyo sa Luzon. Ngunit dahil sa bantay buhay maagang lumikas ang mga tao. Walang kahit isang buhay na nawala. "Nagawa natin, Papa." Hindi na kailangan ni Amihan na mag-isip pa tungkol sa mga taong sumira sa kanyang nakaraan. Ngunit ang batas ng tadhana ay may sariling paraan ng pagpaparusa. Si Dario ay kasalukuyang nagdurusa sa loob ng madilim na selda ng bilangguan. Binubuno ang mahabang taon ng hatol para sa pagnanakaw ng intelektual na ari-arian at pakikipagsabuatan sa korupsyon. Walang kahit isang tao ang bumibisita sa kanya, maging ang sarili niyang ina na walang kakayahang tulungan siya. Si Celestine naman ay tuluyang nabura sa mundo ng teknolohiya at korporasyon. Nagtatrabaho siya ngayon bilang isang encoder sa isang malayong lalawigan, pilit na itinatalukbong ang kanyang mukha dahil sa kahihiyang dulot ng viral video na naging dahilan upang katakutan at iwasan siya ng mga tao. Habang si Doña Elena matapos mailit ng bangko ang lahat ng ari-arian na binili ni Amihan, ay napilit ang bumalik sa isang maliit na bahay sa probinsya. Baon sa utang at pinagtatalikuran ng mga dating kaibigan, namumuhay siya ngayon sa gitna ng kahirapan at panghihinayang. Marami ang nagtatanong kay Amihan kung napatawad na ba niya ang mga ito. Ang kanyang sagot ay nananatiling tapat at matatag. Hindi niya pinatawad sina Dario at Celestine sa paraang papapasukin niyang muli ang mga ito sa kanyang buhay, dahil ang ilang basag na salamin ay hindi na dapat pang buuin. Ngunit pinatawad niya ang kanyang sarili. Pinatawad niya ang sarili sa pagiging bulag, noon sa pagtitiis ng matagal sa ilalim ng toxic na pamilya, at sa pag-aakalangang pagmamahal ay nangangailangan ng bulag na sakripisyo. Ang kanyang kapayapaan ngayon ay hindi galing sa paglimot, kundi sa katotohanang ang mga ito ay ganap ng walang halaga sa kanyang kasalukuyan. Pagsapit ng gabi, umuwi si Amihan sa kanyang bagong tahanan. Sinalubong siya ng mabangong amoy ng sinigang na niluto ng kanyang ina na ngayon ay malusog at masaya. Naroon din si Leo at ang kanyang mga tapat na kasamahan sa trabaho, nagtatawanan at nagbabahagi ng mga kwento ng tagumpay. Sila ang kanyang bagong pamilya, isang pamilyang binuo ng respeto, katapatan na walang hinihining kapalit, kundi ang kabutihan ng bawat isa. Bago maupo sa hapagkainan, lumapit si Amihan sa bintana. Sa labas, nagsimulang pumatak ang ulan. Ang banayad na tunog ng tubig na tumatama sa mga dahon ng halaman ay hindi na nagdulot sa kanya ng takot o pangamba para sa trabaho. Nang iti si Amihan habang pinakikinggan ang ulan. Para sa kanya, hindi na ito banta ng dilubyo, kundi isang pamilyar banayad at ligtas na musika ng kalikasan na nagpaparamdam sa kanya na siya ay ganap ng malaya. Tumingin siya sa malayo, tila kinakausap ang bawat babaeng nakikinig sa kanyang kwento. Huwag mong sunugin ang sarili mo, para lamang bigyan ng liwanag ang mga taong hindi marunong magpahalaga sa iyong ningning, bulong ni Amihan sa kanyang sarili. Ikaw ang apoy, ikaw ang liwanag at oras na para mabuhay ka, para sa sarili mong tagumpay.